Apat na interesting game ng Warriors ngayong paparating na season nilabas na. Jimmy Butler at Warriors nagkaroon ng advantage sa schedule. At Brandin Podziemski bibigyan ng contract extension ngunit may isang kondisyon. Opisyal nang inilabas ang 2026-27 NBA schedule at may ilang games ang Golden State Warriors na talagang dapat abangan. October 23, Warriors vs Memphis Grizzlies home opener. Hindi lang ito ordinaryong home opener. Mas magiging interesting ito dahil sa Yaxel Lendeborg vs Cameron Boozer storyline. Matapos talunin ng Michigan ni Lendeborg ang Duke ni Boozer sa Summer League Championship, nagpahayag si Lendeborg ng competitive feelings kay Boozer. May history na rin sila dahil natalo ng Duke ang Michigan noong Pebrero. Kaya magiging exciting makita kung paano mag-uumpisa ang kanilang NBA careers at kung magkakaroon nga ba ng personal rivalry sa pagitan ng dalawang young players. Para kay Lendeborg, malaking pagkakataon din ito na ipakita sa regular season na hindi lang siya Summer League standout. November 13, Warriors at San Antonio Spurs. Ito ang isa sa pinakamalaking games ng season. Stephen Curry vs Victor Wembanyama. At may interesting history ang matchup na ito. Noong nakaraang season, umiscore si Curry ng 95 total points sa dalawang games laban sa Spurs at parehong panalo ng Warriors ang dalawang laro. Kaya ang malaking tanong, may kryptonite ba ang style ni Curry para sa San Antonio defense? O makakahanap na ba si Wembanyama at Spurs coach ng bagong defensive strategy para limitahan si Steph? At kung ma-adjust ng Spurs ang defense, paano naman magre-react ang Warriors? Ito ang klase ng matchup na parang chess match sa pagitan ng dalawang superstar. Ika-24 ng Marso, Warriors vs Philadelphia 76ers. Ito marahil ang may pinakamaraming storyline sa lahat. Una, Stephen Curry vs LeBron James. Kung pareho silang healthy, maaaring isa ito sa mga huling pagkakataon na magkaharap ang dalawang NBA legends. At may rematch pa sila sa ika-31 ng Marso, kaya posibleng maging emotional ang matchup na ito habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang careers. May dagdag pang drama dahil makakaharap ni Jimmy Butler ang kanyang dating team. Kung mananatili siya sa Warriors at healthy na siya, siguradong magiging interesting kung paano siya maglalaro laban sa Philadelphia. At syempre may isa pang storyline. Jaylen Brown vs Warriors, may history din dito dahil natalo ang Celtics ni Brown sa Warriors sa 2022 NBA Finals. Kaya kung nasa Philadelphia na siya, maaaring magkaroon ng extra motivation kapag kaharap ang Golden State. Ang interesting sa 2026-27 schedule ng Warriors ay hindi lang kung ilang games ang mananalo nila. Maraming games ang may personal at historical storylines. At habang papasok si Stephen Curry sa kanyang ika-18 NBA season sa edad na 38, bawat matchup laban sa young superstars tulad ni Wembanyama at Boozer, pati legends tulad ni LeBron ay mas nagiging meaningful. At ngayon, ito ang isang importanteng issue para sa future ng Golden State Warriors. Gusto ng Warriors na bigyan ng contract extension si Brandin Podziemski, pero may isang malaking kondisyon na dapat mangyari. Kailangan nilang bigyan si Podziemski ng mas malaking role sa offense. Kung babayaran nila siya ng malaking extension, kailangan muna nilang malaman kung gaano talaga siya kagaling kapag mas mataas ang responsibility. Direktang sinabi ni GM Mike Dunleavy Jr. na gusto nilang mapanatili si Podziemski. Ang dahilan? He impacts winning. Para sa Warriors, kapag nasa court si Podziemski, mas gumaganda ang team. At iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang ma-extend siya bago pa siya maging restricted free agent. Noong 2025-26 season, nag-average si Podziemski ng 13.8 PPG, 5.1 RPG, 3.7 APG, 1.1 SPG, 1.9 threes per game. Shooting splits, 45.5% FG, 37.1% 3PT, 79% FT. Hindi masama para sa 23-year-old guard at higit pa sa statistics, may value siya dahil kaya niyang gumawa ng iba't ibang bagay sa court. Ito ang pinaka-importanting punto ng article. Noong nakaraang season, ang usage rate ni Podziemski ay 19.6% lamang. Bahagya lang itong tumaas mula sa 17.7% noong previous season. Ang problema? Nagkaroon siya ng 82 games. Samantala, Jimmy Butler missed 44 games. Stephen Curry missed 39 games. Ibig sabihin, maraming pagkakataon sana para mas maging primary offensive creator si Podziemski. Pero hindi nangyari ng malaki. Ito ang medyo nakakagulat. Kung wala ang dalawang pinakamalaking offensive players ng Warriors, natural sanang mas maraming shots plus ball handling plus playmaking ang mapunta kay Podziemski. Pero nanatili siyang relatively low usage player. Sa ngayon, gusto ng Warriors na i-extend si Brandin Podziemski. At understandable yon dahil 23 years old plus versatile plus efficient plus impacts winning.
Pero kung talagang naniniwala sila sa kanya, kailangan nilang patunayan iyon sa role niya. Hindi sapat na bigyan siya ng extension habang nananatili siyang low usage player. At ngayon, may unexpected advantage ang Golden State Warriors matapos ilabas ang buong 2026-27 NBA schedule. Hindi ito bagong player o trade. Schedule mismo ang naging gift ng NBA sa Warriors at malaking bagay ito dahil sa recovery ni Jimmy Butler mula sa kanyang torn ACL. Sa unang 40 games ng season, 22 ang lalaruin ng Warriors sa Chase Center. Malaking advantage ito dahil mas kaunti ang road games sa unang bahagi ng season. At iyon ang mahalaga dahil maaaring wala pa si Butler sa lineup. Kung makakakuha ang Warriors ng magandang home record habang hinihintay si Jimmy, mas malaki ang chance nilang manatili sa playoff race. Wala pang guaranteed return date, pero theoretically, maaari siyang bumalik around January. Kung mangyayari iyon, halos 12 months na mula nang mapunit ang ACL niya noong ika-19 ng Enero laban sa dati niyang team, ang Miami Heat. Kaya ang first half ng season ay parang survive until Jimmy comes back. Hindi kailangang maging dominant ang Warriors agad. Ang goal ay manatiling above 500 kung kaya at manatili sa play-in playoff race. Kapag bumalik na si Butler, sa kanila pwedeng i-push ang second half. Noong nakaraang season, nagkaroon ng Warriors ng 14-30 record sa games na wala si Butler. Pero may importanteng context. Kasama rin sa malaking bahagi ng games na iyon ang pagkawala ni Stephen Curry na nagbis ng 27 consecutive games dahil sa knee injury. Kaya hindi fair na sabihin na Butler alone ang dahilan ng record. Pero ipinapakita pa rin ito kung gaano kahalaga ang depth ng Warriors kapag nawawala ang kanilang stars. Noong nakaraang season, home 22-19, road 15-26. Malinaw na mas competitive ang Warriors sa Chase Center, kaya malaking bagay na mas maraming home games sila habang wala pa si Butler. Hindi ibig sabihin na automatic win sa mga home games. Pero mas magandang sitwasyon ito kaysa magkaroon sila ng brutal road-heavy schedule sa unang kalahati. Ito ang pinaka-interesting na bahagi ng schedule. Sa loob ng span na iyon, maglalaro ang Warriors ng 10 out of 12 games sa home court at mayroon silang 7-game homestand simula ika-30 ng Disyembre laban sa Houston Rockets. Kasama sa mga kalaban nila sa stretch na ito ang Brooklyn Nets, New York Knicks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Sacramento Kings, Charlotte Hornets. Hindi ibig sabihin na easy game sa mga ito. Pero kumpara sa possible schedule na puro elite Western Conference teams at road games, mas manageable ang setup. Ang schedule ay hindi championship move, pero para sa Warriors, napakahalaga nito. Ang kailangan nila ay hindi maging numero 1 seed habang wala si Jimmy. Ang kailangan nila ay huwag mahulog sa standings. Kung makakapag-build sila ng magandang record sa Chase Center, makakaligtas sa brutal na first half at manatili sa play-in playoff picture. Ibang team ang maaaring makita natin pagbalik ni Butler.